Hello po, magandang araw po ulit. Although ito po ay request po ng mga subscriber at saka viewer, mag-update daw po kay dating President Duterte o Digong, Tatay Digong. Ito po tayo ngayon, update po ito ha. Again, this is for entertainment use. Pakita mo sa akin kung ano nakikita mo, ang katotohanan na nakikita mo mula sa kung nasaan si Tatay Digong. Nakaban ako. Okay. 11. Since 11 po, November, ngayon. Kinakabahan ako. Sa totoo lang po, kahit ako minsan nasusupresa sa tarot. Again po, taga-basa lang po ako. Wala po akong kahit anything na involvement sa mga tao. Pero, ano po to, kung ano po ang sinasabi ng tarot, ini-interpret ko lang po. Still, nakakabilib. Ang tatag pa rin ng pamilya. Ito ay isang pamilya. Kaya lang lalaki ang nag-reconsidered kasi maaaring ito ay, nakikita nyo po yan, isang lalaking napakatatag. Siya ngayon ang nagbibigay ng katatagan sa buong pamilya. Maaaring ito ay anak niya na panganay na lalaki. At ito naman po ang ating Vice President. Bakit po siya ay anong tawag daw, baliktad? Ibig sabihin po nito, masakit na masakit sa kanyang damdamin, pero umahawak siya sa katotohanan na hindi pa dito magtatapos ang anumang laban tungkol sa kanyang ama. At nananatili siyang matatag ang paninindigan na hawak niya ang posibilidad na tapang para may handa ang kanilang mga sarili. Pero nakikita nyo po siya na ang daming mga pebbles, ang daming mga different kind of colors ng stone. Ibig sabihin nito, siya po ay maninindigan na harapin ang lahat at may corona siya. Ibig sabihin nito, itong coronang ito ay maaari niyang makamit sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na tama ang kanyang ginagawa. Ayan po yung pananampalataya, yung parang religion niya, belief niya. Ito, anak naman niya to. Maaaring ito yung panganay na anak na sa ngayon ay may katungkulan din, pero strong ang pananalig niya na tanggap din nila kung ano man ang mga nangyari, pero they are still hoping at lalaban. Ito ay isang anak na lalaki, maaaring ito ay si Baste. Nandun yung tampo niya, hinanakit niya. Ito, I don't know, hindi ko naman po nakakausap yung mga tao, pero ito ay hinanakit niya at tampo niya. Bakit kinakailangan danasin ng ama niya ang lahat, samantalang ginagawa lang daw naman ng kanyang ama kung ano ang makabubuti sa inang bayan ito. Pero because of money, naniniwala siya na dahil sa limpak-limpak po ito na salapi, ito ang dahilan kung bakit ang kanyang ama ay napepending sa isang malayo. Hindi dahil sa kaso. It means na naniniwala siya na may nagmamanipulate ng kaso ni dating presidente ng Tatay Digong. Yun ang kanyang saloobin. Ano po? At ito naman po, siguro kung nakakarinig man po ang ating gobyerno, why not we try para po naman mahinto na ang anumang nangyayari sa ating Pilipinas. Again and again, naalala niyo po noon nung tinarot ko na ang sabi ko ay isang perma lang ng isang namumuno, marirelease si Tatay Digong. Actually, dapat pong marilis na si Tatay Digong. Kung noon, sinabi ko, nung kainitan ng lahat ng sitwasyon at hindi pa nalalabas ang mga anomalya ng flood control, sinasabi ko noon, ingat si Tatay Digong. Ngayon po, ako na ang nagsasabi, ayon naman sa tarot.
dapat na siyang ma-release, dapat na po siyang pauwiin kasi po we are running out of time. Mayroon pong dinaramdam na ang ating presidente, dating presidente. At ito po, pag may nangyari sa kanya, maraming pagsubok at kaguluhan ang darating sa Pilipinas. At hindi ito sa pamahalaan lang, kung hindi ito sa matinding ekonomiya at sa ating kalikasan. Tandaan nyo po, 3 malalaking problema ang darating sa atin pag hindi po na-release ang ating presidente, dating presidenteng Rodrigo Duterte. Alam niyo po ba ito? Itong sibat na ito? Kung bibilangin ko to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang 8 pong iyan ay nasa hangin. Ang tapos nasa ulap po yung 2. Ay hindi, 3 pala ang nasa ulap. Ang ibig sabihin niyan, didepende na ito sa kalikasan. Pangalawa, ekonomiya. Totally pong babagsak ang ating ekonomiya. Naalala niyo po yung dati kong tarot na kapag hindi na palabas ang Tatay Duterte, ay babagsak ang ating ekonomiya. Hindi po ba't nangyayari na ngayon? Pagkatapos, sa pamahalaan natin, maraming gulo, maraming pag-aaklas, at talagang napakadami pong darating na problema sa ating gobyerno kahit ano pong gawin ay hindi na malalampasan. Ekonomiya pa. Pangatlo, ano po itong pangatlong sinabi ko sa inyo? Ang kalikasan. Hindi nyo po ba napansin? Ito po ay hindi na to hindi ito ako nananakot. Tarot po ito ang nagsasabi. Protected by the nature. Pakiusap po. Ako po'y nakikiusap na. Pag-isipan nyo pong mabuti. We are running out of time. Pag ito po ay nawala, at mismong doon po nalagutan ng hininga sa kulungan, marami pong mangyayaring unexpected. At maniwala po kayo, hindi matatahimik ang Pilipinas. Kahit sino pa ang magsabi na kaya nilang ibalik ang estabilisasyon, hindi na po. Kaya dapat po ito. Perma lang po. Ayun Ayan na nakalinaw. Isang concern lang ng pinakamataas sa gobyerno natin. I-release yan. Wala nang usapan. Bakit po? Lalabas naman po ang katotohanan na ito lang talaga ang sagot. Itong nakabaliktad na ito. Ano po ba yan nakabaliktad na yan? Isang tao na ngayon ay nalulunod sa isang problema kung paano niya i-rescue ang kanyang sarili. Dahil, ayan po, ang dami pong pera na mauungkit at mauungkal sa kanya. Maaaring ito po ay maging lead upang siya ay maparusahan. Hindi ko alam kung sino itong taong to, pero mataas na tao po ito na siya lang ang may karapatan para magkaroon ng release ang ating presidente dati na si Tatay Rodrigo Duterte. May sakit po siya. Actually, ito po ang sinasabi ng tarot. Hindi ko po siya alam. Hindi ko po siya nakakausap. Bukod po doon sa kanyang memory, ito po, bakit nagliliwanag? Meron po siyang dinaramdam sa kanyang isipan. At nakikita nyo po ang kanyang yung kanyang pakpak. Ibig sabihin po ng kanyang pakpak, ito po ay sa blood system, sa blood circulation. Makikita nyo po yung heart niya. Actually, karamdaman po ito. Siguro naman po ay may nag-aalaga doon na doktor. Actually, tarot lang po ito. And nakikita nyo po ba yung palipat-lipat na tubig? It means na medyo may mga health problem na siya na cannot be solved kasi sa katandaan po. So, pero still, guided pa rin po siya ng Almighty God.
Yan po. Oh. Ayan o, may daan na ginto, papunta doon. Alam niya no, may daan na ginto, papunta doon sa may liwanag na araw. Talaga pong kahit saan ko tingnan, hindi po ako sasabihin nyo ako ay bayaran, hindi po. Ayan po ang tarot po. Yan, ginto, papunta doon. Kayo na po ang tumingin. Ginto, papunta doon sa may araw. Ibig sabihin, nasa lahi niya ang magbibigay ng magandang konsepto sa Pilipinas. Hindi man po siya ang makabalik. Dahil nga, iba na ho ang tingin ng tarot sa kanya. Isa rin sa lahi niya ang muling mabubuhay na malakas at uupo. Siya ang makapagbibigay ng liwanag. Huwag lang ko kontrahin ng mga pilosopong umuupo. Sila po ay talaga nakatakdang magbigay ng liwanag sa bansang Pilipinas. Yun po, sila po talaga, ang lahi niya ang nakatakda. Marami pa rin ang nakikisimpatya sa tatay natin. Halos lahat po. Actually, hindi ko alam kung sino ito. Dalawang tao ang nakikipag-usap. Ito po ay tarot lang ha. Ako'y tagabasa. Itong dalawang taong ito, dalawang taong ito. At isang malaki. Pag sinabi po nating red tapos may ganyan, may kinalaman ito, hindi siya ibig sabihin kapamilya, pero siya ang humahawak. Parang isang caretaker. Maaring ito ay sa ICC. Kasi nagre-represent ito ng isang humahawak sa mismong taong ating hinuhulaan. So ibig sabihin may dalawang tao daw po na still nakikipag-communicate. Hindi ko alam, sa ICC. At itong dalawang taong ito ay may kinalaman para makalaya ang ating mahal na dating presidente. Ibig sabihin, kapag itong dalawang ito ay nag-conceive at pumayag, makakalaya po. Ito po yung Pilipino, dalawang Pilipino. Again and again, dala po rin ng katandaan at the same time dala ng dismayadong pag-iisip ng Tatay Digong natin. Nagkakaroon na po siya ng parang mga salita na parang nagpapaalam. Ito po yun. Mga salitang tila nagpapaalam. Pero still, ang pinagpapaalaman niya ay alam niyo po ba, hindi ang concern niya sa family, kung hindi ang concern niya sa inang bayan. Ayan po, nakatingala siya. Para siyang si Rizal. Alam niyo yung binaril siya, di ba? Nakatingin siya doon. Siya ganon. Ang pinagpapaalaman niya ay ang inang bayan. Nalulungkot siya na kung siya'y aalis o mawawala sa mundo, hindi niya napasaya ang inang bayan sa paglilinis ng mga anomalya at ng kaligtasan ng mga mamamayan. Yun po yung kanyang yan. Kung kakilala niyo po si si dating presidente, pwede niyo itanong niya kung totoo. Yan po ang kanyang laman ng isipan. Na paulit-ulit sa kanyang memory. Magtutwist po. Ito po ay sabi po ng tarot, magtutwist po ang lahat ng mga ginawa ng ating mga kumalaban kay Tatay Digong. Sila naman po ang mapapailalim. Ito po'y kapalaran. Kung ano ang ginawa sa kanya ay gagawin din sa kanila ng mga tao. At kung ano po ang sakit na ibinigay sa kanya ay dadanasin din po ng mga tao na hindi namulat sa katotohanan. So, let's wait and see po kung ito. Mamili lang po ang ating mga nakaupo. Pauuwiin siya or hindi. Once na pinauwi po siya, maaaring malampasan pa ang galit ng tao.
once na doon na po siya nabawian ng buhay at hindi na po siya nakauwi, paniwalaan niyo po ang tarot. Sana po paniwalaan niyo ang tarot. Ako pinananawagan sa inyo. Isang napakalaking pagsubok at dagok sa Pilipinas na maaaring kahantungan ng totaling pagbagsak ng ating ekonomiya at pagkawala ng respeto ng mga tao sa mga lahat ng nakaupo na may kinalaman sa pagkawala niya dito sa Pilipinas at pagkakulong sa dahig. Yun po ang lumalabas dito. Sa ngayon po, magulo po ang ating tarot na ipinakita. Pero manalangin lang po tayo at para po dun sa mga nakapanood, suportahan pa rin po natin na magpanalangin na sana makalabas. Kasi po, pag hindi siya nakalabas, napakalaking gulo ang mangyayari po. At hindi na po ito makukontrol ng ating gobyerno. Bukod po doon ay dire-diretso na po ang pagbagsak ng ating ekonomiya at nawawala na po ang tiwala ng lahat ng ating mga investor. So, yun po ang ating update kay Tatay. Sana po kahit ganito ang nangyayari sa ating Pilipinas, sa mga nangyayaring sitwasyon, lagi natin tatandaan, God always sent miracle every day. Salamat po.